Kai Soto nakasagutan ng veteranong import ng Hiroshima. Coach, napakamot na lang sa ulo. Nag-init si Kai na ma-expose ng former NBA player ng Nagoya. Hiroshima Dragonflies versus Nagoya Diamond Dolphins. Magkasunuran sa team ranking sa overall team standing. Pareho din kailangan ng panalo upang ma-secure ang spot sa 2023 B-League Playoffs. Ito na rin ang pang-limang opisyal na laro ng ating pambato na si Kai Soto. Sayang nga lang at mukhang hindi makakalaro ang isa pa nating kababayan na si Ray Parks Jr. Pasok sa first 5 si Kai. Medyo malamig ang opensa sa opening quarter ng ating pambato. Na-expose pa ang mahinang depensa ni Kai ng former Brooklyn Nets player at NBL center na si Alan Williams na bagong recruit lang ng Nagoya. Bumawi na lang si Kai sa ilang mga assists para ma-convert sa puntos sa kanyang mga teammates. Habang nakapahinga muna si Kai, ay ang second squad muna ng Hiroshima ang magpapanatili ng lamang ng mga ito. 2 minutes mark, gandang ball rotation ng Nagoya dito. Dahil nga wala si Kai sa game ay naging mas malakas ang opensa ng Nagoya inside the paint sa tulong ni Ederton, habang sinamantala naman ng mga locals ng Nagoya ang mga open shots sa labas, dahilan upang mapunta sa mga ito ang lamang sa pagtatapos ng first quarter. Sa pagbubukas ng second quarter ay hindi pa rin ipinasok si Kai sa game. Nabawi agad ng Dragonflies ang kalamangan mula sa Nagoya, ngunit hindi papayag ang Dolphins na mapalayo ng Hiroshima ang lamang. Nagising ang crowd sa two-handed slam na ito ni Dwayne Evans. Ngunit hindi rin talaga mapigil ang pangangalabaw ng bagong import ng Nagoya na si Williams. Ayaw tantanan ng ilalim. 4 minutes mark nang ibalik sa game si Kai. Medyo nakapahinga ang paint dahil medyo nailalayo ni Kai si Williams. Hirap pa rin makabutas si Kai ng punto sa mahigpit na depensa ng former NBA player. Pero bago magtapos ang second quarter ay mas naging porsigido si Kai na makakalap na ng puntos, kung kaya't sinamantala na nito nang mag-switch ng bantay ang dalawang import ng Nagoya. Ngunit nauwi ito sa foul. Buti na lang at magiging successful ang dalawang free throw ng ating pambato. Matapos nun sa timeout ay tila na pagsabihan si Kai ng veteranong import ng Hiroshima na si Dwayne Evans na hindi naman nagustuhan ni Kai, habang si Coach Mailing ay napakamot na lang sa ulo. Ngunit bago magtapos ang second quarter ay mapupunta ang kalamangan sa Hiroshima. 51-43, end of first half.